kami kasi magsasaka pa rin sa traditional. Ngayon, yung sa isla natin. So, hello mga ka-farmers. So, kasama po natin ngayon si Sir... Honorio Dalisay. Oh, okay. Si Sir Honorio Dalisay. So, isa po siyang proud user ng combustion as fertilizer sa amino acid granules. And ngayon, matutunghayan po natin yung kagandahan ng palay na nasa background natin ngayon. Ito po yung nagamitan ngayon ng WRM fertilizer. So, sir, pwede po bang maibahagi sa amin kung ano yung naging observation nyo sa palay since gumamit kayo ng fertilizer namin? Ayong magandang umaga sa inyong lahat. Mula nang ako'y gumamit ng combustion as at saka yung combustion as fertilizer at saka yung granules na napansin ko na ang palay ay kaunti lang ang kanyang dahon pero nasa ibabaw ang bunga. Maganda at saka besides na ganun ang palay at napansin ko dahil yung isa kapatid ko gumamit naman ng urea, ang akin pwede nang anihin sa ngayon pero yung kanya mga 2 weeks pa siguro o mahigit pang 1 week mas ahead ang palay kung itinanim kaysa sa kanya ng more than 1 week. More than 1 week. So, yung sinasabi, kiniklaim po ng company na pag gumagamit tayo ng combustion as fertilizer ay napapaaga ang pag-ani ng 7 to 14 days. So, nakita natin at napapatunayan na naman natin uli. Yung sa kabila, sir, nagamitan po ng ibang fertilizer, yung urea bago. fertilizer Oo. yung sa kapatid ko. So, Mas mauna kong mag-harvest siguro mga more than 1 week. So nakita natin, sir, na na-delay yung pag-harvest doon. At saka isa pa nga, yung dahon ng mas lutang ang sa akin, lutang ang butil ng palay. Samantalang sa kanya, mas lutang ang dahon. Oo. Mas lutang ang dahon. Mas lutang ang dahon. So na aside sa yung makita nga natin yung palay, sir, compare sa dahon, ano pa yung naging magandang idudulot ng fertilizer nyo simula nang nakapag-apply kayo, sir? Nung gumamit ang isang kayo? napansin ko dyan, una yung sa kuhol, hindi na ako naggamit na ang sa kuhol, ginamitan ko yung una lang, hindi na ako nag-ulit ng sa kuhol. Tapos ang kulisap, mula siya nang itinanim hanggang sa nag-ani, hindi na ako gumamit ng para sa kulisap. Pang-spray. Pinabayaan ko na dahil ibinahala ko na lang kako kung ano ang magiging resulta nito. Samantalang yung mga katabi ko, nung malapit na silang bumunga, nag-spray siya ng sa kulisap. Ang sa amin, hindi kami nag-spray ng kulisap mula noon sa itinanim hanggang sa ma-harvest. Dahil yung kuhol, hindi ko alam na yan palang combustion as ay mayroong epekto sa kuhol. Kaya ay yung kapatid ko naggamit ng kuhol, kaya pinabumbahan ko na rin sa kuhol yan. Pero ngayon, ang sa second cropping ko, hindi na ako gagamit ng kuhol o obserbahan ko kung yung combustion as nga ay mayroong protection para sa kuhol. Kasi po, sir, baka po yan ng scientific data na yung kuhol allergic po sa abo. Kaya siya, na parang nalilisin, na mimitigate natin yung pagdami ng kuhol. Pero yung kanilang sa kulisap, talagang hindi ako nag-spray kahit anong sa kulisap. Makita naman natin, sir, na parang wala naman siyang ampaw, hindi naman siya kasi marami na din kaming nakitang mga mga palay na maraming ampaw, maraming tahip dahil sa kulisap. And sa 7,500 na area po, sir, dati ilang kabans po yung na-harvest niyo? Lang yan. Siguro na hindi pa maka 50, mga 30 to 50 lang. Napakababa yun, sir, sa pero ngayon, ang sabi ko sa kanya, siguro kako, dapat maka 60 to 70 to kaya yun ang nagiging 60 to 70. 60. Yung estimate ko lang, pero baka sakaling kung sa gayang palay Mas tataas pa. Okay, mas maganda. So nakikita niyo naman na mas maganda yung tindig ng palay ngayon compare sa nung nakaraan.
nabanggit nyo po kanina sir na yung fertilizer na sana nabili nyo ay gagamitin nyo sana sa sugarcane. So, ang nangyari, ginamit nyo po sa palay. Sa palay, So, gawa by ng- next cropping po, gagamit na din po ba kayo sa Oo. sugarcane? Obserbahan ko naman sa sugarcane itong ating fertilizer dahil nung mabinigyan ako ni Conrad ng fertilizer, nakapag-abono na ako sa sugarcane. Kaya ngayon, pagka sa second cropping ko ng sugarcane, obserbahan ko naman yung abono natin sa sugarcane. Sugarcane. How about po sa palay po sir? Yun din ang Gagamit na din ng palay. Okay. Gagamit na siya uli. Balita po namin may piggery din po kayo. So may another produkto din po kami, tinatawag siyang complex beneficial microorganisms. Baka pwede nyo din yung itry para masubukan yung kagaling ng probiotics na yon. Okay. Yung sa ano sir, kasi di ba dito nakikita natin na nadaanan na ng harvester. So sa isang ikot lang sir, ilang kabans na yung na-harvest nyo? Nakalimang kaban kami. Sa isang ikot lang ng harvester, nakalimang kaban talaga, nakalimang kabang palay ang nakuha namin. Kaya ko lang ipinatigil dahil napansin ko maraming tapon gawa ng basa pa yung dahon ng palay. Kaya ipinatigil ko muna dahil kako nga inoobserbahan ko yan kung ano ang ani. Kaya yun ang nangyari noon. So 5 kabans na sir. Sa ano, hindi siya totally naikutan, parang kalahati pa lang, nakalibang 5 kabans na siya. So saan kayo makakahanap ng ganyang abono? Inoobserbahan ko pa itong ani. Ang sa alam mo ang pinaka resulta ng palay ay sa ani. Sa ani, yes. Kaya kapag natapos ang ani, saka ako magkaroon ng testimony na ito ang Gamitin niya. Pero so far, makita na sa tindig pa lang, Oo, maganda. panalo na. Okay po. Thank you po.